No installation required kasi dito gagamit tayo ng portable na Counter-Strike para sa ating diskless setup. Sa loob ng folder, meron tayong tatlong folder which is yung Counter-Strike, CS Keychanger, at CS Keygen. Ito, pinaghiwalay-hiwalay ko lang para mas madali lang ma-identify yung bawat files. At dito, meron na tayong 4 na video about sa pag-install ng games para sa ating diskless setup. At dito ay patuloy pa rin tayong gagawa ng video about sa pag-install ng ating diskless. At ako naman ay patuloy na nagpapasalamat dahil sa patuloy yung pagsusuporta. So, yo, what's up mga boss? Siyempre, RB Hilario po. Check this out. Okay, sa folder ng Counter-Strike, dito syempre yung mga files niya. Then same din sa bawat folder na naka-indicate sa bawat files niya. Dito gumawa lang ako ng separate folder para lang sa ating video tutorial. Pero nasa sa inyo naman yan, pwede nyo rin mapag-isahin yung bawat folder. Start tayo from source folder, copy natin yung buong folder sa game disk drive. Dito ay gumawa ako ng folder para sa mga LAN games. Example natin itong Counter-Strike. From source folder, paste natin dito sa ginawa kong folder dito sa may game disk drive. Okay, para sa mga gusto ng files na to, ipopost ko lang ito sa aking Facebook page. I-search nyo lang RB Hilario Official. At sa mga hindi pa naka-follow, i-follow nyo na mga boss. After makopy, dito pa rin tayo sa folder ng LAN game sa may game disk drive, sa folder ng Counter-Strike, right-click nyo na yung exe file na application ng Counter-Strike, then gagawa tayo ng shortcut. Dito sa may shortcut, right-click Properties, sa may target, type nyo lang, space, dash console, space, dash game, space, CS Strike. Parang ganito. Then press apply, then okay. Yung ginawa natin dito is para gumana yung console. Meron kasi mga issue minsan na hindi gumagana yung console comes from or pagdating sa pag-install ng mga portable na Counter-Strike. Okay, para mas madali nila ma-access yung laro, ilalagay natin yan sa game menu. Pero bago yan, mas maganda rename natin muna. Example ito, tanggalin ko na lang yung word na shortcut para mas madali. Then balik tayo dito sa may game menu. Open natin itong SyncEXP. Double click. Okay, dito naman, para mas organized, lagay natin sa folder ng LAN games. Then, i-drag natin yung shortcut ng Counter-Strike from desktop. Then, dito sa game menu, makikita natin sa tab ng LAN games, yung shortcut ng CS 1.3 or ng Counter-Strike. Dito pa rin tayo sa server. Open ulit natin itong folder ng Counter-Strike. Dito sa LAN games, itago natin itong ginawa natin shortcut sa desktop dito sa folder mismo ng Counter-Strike. Then, delete na natin itong ginawa natin shortcut dito sa desktop. Hindi na natin kailangan yan. After natin sa Counter-Strike, sunod naman natin itong kanyang tools, which is itong CS Keychanger at CS Keygen. Sa game menu uli, sa SyncEXP, sa folder ng hotkeys naman, dito mapapansin nyo yung mga tools na ginagamit sa Dota 1. Dito rin natin ilalagay yung tools para sa Counter-Strike para mas madali nila makita. Balik tayo dito sa folder ng Shera. Same nang ginawa natin sa Counter-Strike, drag lang natin yung files dito, then ganoon din sa may CS Keygen. After that, save then close. Okay, para sa mga gusto ng files na to, ipopost ko lang ito sa aking Facebook page. I-search nyo lang RB Hilario Official. At sa mga hindi pa naka-follow, i-follow nyo na mga boss. Sa game menu, nandito na yung ating Counter-Strike at yung kanyang tools. Sa CS Keygen, mapapansin nyo yung mga naka-generate na keygen na magagamit natin. Sa Counter-Strike kasi hindi tayo pwede gumamit ng hanggang 4 na keygen na sabay-sabay. Mas maganda iba-ibang keygen kada client, lalo na pag maglalaro kayo ng 3v3. Okay, proceed na tayo sa client setup. Sa iCafe 8 console, under ng client manage, make sure lang na naka-off yung PC client bago tayo mag-proceed sa next step. Isample natin tong PC1. Okay, para sa hindi pa nakakapanood ng how to install games in diskless, nakakard lang yan dito sa itaas. Now, dito nga, nagbago na yung status monitor ng PC1. Ang ibig sabihin yan, lahat ng gagawin lang sa PC client ay pwede masave. Sa madaling paliwanag, para ka nag-boot ng deep-freeze. Then, saka natin open yung PC client. Baka hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page, i-follow mo na ako. Ito yung page ko. Dito sa client, ang babaguhin natin dito, syempre yung settings ng Counter-Strike. Okay, sa tab ng LAN games, dito sa may game menu, open natin yung Counter-Strike.
Double click. Dito mapapansin nyo kailangan natin maglagay ng keygen. Okay, dito sa may keygen, sa may tab ng hotkeys, sa may CS keygen, meron tayo dito iba't ibang naka-generate na keygen. Gaya na sinabi ko kanina, sa Counter-Strike kasi hanggang 4 lang yun pwede magkapare-parehas na keygen. Lalo na pag maglalaro kayo ng 3v3. Hindi kayo pwede gumamit ng iisang keygen lang. Dito, i-copy lang natin yung keygen na gagamitin natin. Example natin to. Paste natin sa Counter-Strike, then okay. Under dito sa may settings ng Counter-Strike, sa configuration, sa control, pwede nyo baguhin kung saan kayo masanay. Tapos dito sa video option, adjust nyo lang to if ever na hindi naka full screen, parang ganito. Tapos itong isa, pinakamahalaga dito yung video mode. Sa may video modes, from software, ilagay natin sa may tab ng OpenGL. So OpenGL, lagay natin sa may 1024 by 768 para mas pulido yung graphics natin, then press OK. Once you're done, test natin yung gameplay sa Counter-Strike. Okay, sa LAN games, create tayo ng games. Good day, Mr. Your administration is now acknowledged. Dito kung mapapansin nyo, working yung console ng ating games. It means gumana yung ginawa natin kanina sa shortcut ng Counter-Strike. Meron kasi mga possibility na hinsan hindi gumagana yung console. After ma-setup yung Counter-Strike at bago na rin natin turn off yung super user, sa run, i-type lang natin regedit. Sa regedit under ng HKey current user, hanapin lang yung software, scroll down lang. Tapos Valve, then Counter-Strike, then settings. Sa settings dito sa may right side, hanapin nyo lang yung key. Ito, right click, then modify. Itong value data, delete lang natin yung keygen na ginamit natin kanina. Then press OK. Then close na rin natin itong registry. Sa game menu, dito ulit sa may Counter-Strike. Open ulit natin. Kung mapapansin nyo, same kanina na need maglagay pa ng keygen. Then cancel na natin yan, leave na natin na walang keygen. After natin ma-setup yung Counter-Strike, shutdown natin itong client PC, then balik na tayo sa my PC server. Inuulit ko sa mga gusto ng copy na itong Counter-Strike, ilalagay ko na lang sa comment section ng aking Facebook page. Dito ulit sa PC server, sa IKP8 console, under ng client manage, dito sa PC1, then select. Meron na akong halos ilang video na kung paano mag-save ng client setup. Naka-card lang yun dito sa itaas or ilalagay ko na sa my description box. At dito ko natatapusin itong ating video about sa pag-install ng Counter-Strike para sa ating display setup. At sa mga gusto matutong mag-install ng games sa kanilang display setup, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. At don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa bawat video ko. So hanggang dito na mga boss. Peace out!